Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry. Nasa episode 91 po tayo. At pasensya na po kayo yung upload ko last night. Hindi ko napansin na wala palang sound yung huling parte ng video. Kaya uulitin ko po muli. The same topic po tayo. Tayo po ay pagpapatuloy natin yung topic po natin regarding sa Christology. So, the previous meeting na pag-usapan natin yung direct evidence na ang Panginoon ay tinawag na Diyos according to the Bible, according to the apostles, and according to His Father Himself. Tinawag siya na yung kanyang Son is God. Kaya nga, naniniwala po tayo mga kapatid, kapag pinag-aralan po natin ang Christology, makikilala po natin ang Panginoon. At ang episode 91 po natin ay meron din siyang ang Panginoon po ay meron din siyang pinangahawakan o nagtataglay din siya ng divine attributes of God. So yung banal na katangian ng Diyos ay meron din ang ating Panginoon. So ito po yung ating pag-uusapan ngayong gabi at again, inuulit ko po yung pamanhin do sa uh, last episode na 91, episode 91 ay dinilit ko po kasi walang sound yung huli kaya inuulit ko po muli ngayong gabi ang pag-upload. So, ulit, balikan po natin yung ating lesson. It's all about Jesus possess a divine attribute. So, ang Panginoon po ay nagtataglay ng banal na katangian din katulad ng ating Panginoon. At ito yung sinasabi ng scripture sa atin na tinutukoy na yung katangian yan ay belongs only to God. So, kaya nga, mapapansin natin, ang Panginoon po, ang ating Panginoong Hesus ay kinikilala ng banal na kasulatan. Yung kanyang mga katangian ay katangian din ng isang Diyos. Tulad po ng pagiging eternal niya. Yes, siya po ay walang hanggan. Siya po ay kasama ng Diyos sa pasimula pa bago pa likhain ang sanlibutan. So maliwanag po ang Panginoon ay isang walang hanggang Diyos din. At ito po ay sinasabi sa John 1:1. Ang sabi rito, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, kung titingnan natin, sa pasimula pa, naandoon na ang salita. So, ang pinag-uusapan dito, ang pasimula, ay yung simula ng lahat ng bagay, yung pagkakaroon ng paglikha ng sanlibutan. Ang Panginoon po bago likhain ang sanlibutan, naandoon na siya at kaya nga yung kanyang pagiging walang hanggan ay mapapatunayan sa pamamagitan ng banal na kasulatan at sinasabi nga rito, ang Panginoon ay kasama siya sa lumikha ng lahat ng bagay. Sa verse 2 nga, sabi sa John 1:2, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. So, kung titingnan natin, sa pasimula pa nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So, yun yung maliwanag na statement na ang Panginoon ay eternal. Siya'y walang hanggan. At hindi siya hanggang dito lang sa sanlibutan o hanggang dito lang sa mundo, kundi nagmula pa rin siya sa labas ng mundo. Kaya nga kung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay at lahat ng nakikita natin ay nakikita natin na nag-exist ng mga bagay. Nung nililikha ng Diyos ang lahat ng nakikita natin, siya ay naandoon na. At hindi pwedeng ang isang tao ay kasama ng Diyos nung nililikha ang sanlibutan. So, hindi pa po siya tao nung
tinutukoy dito na kanyang katangian. Kaya nga nung siya'y nagkatawang tao, taglay pa rin niya yung kanyang pagiging eternal. At ito nga yung sa panahon noong siya ay namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng trono ng Diyos. So mapapansin natin ang lugar ng Panginoon ay hindi dito lamang sa lupa, kundi hanggang sa eternal o hanggang sa kabilang sa walang hanggang kalalagayan. Kaya nga maliwanag na ang Panginoon kung kikilanlan natin siya at mapapag-aralan natin according dito sa Christology na pinag-aaralan natin, the person of Christ and the work of Christ, mahalaga na malaman natin na ang Panginoon pala ay nagmula rin sa walang hanggan. Siya ay walang hanggan pala. Kaya nga makikita natin, sabi niya nung kausap niya ang mga Hudyo, isa sa naging dahilan kung bakit nagalit din ang mga Hudyo sa kanya nung sinabi niya, bago ba si Abraham, ako na, sa John chapter 8 verse 58. Kaya nga ang sabi sa kanya ng Hudyo, paano mo naging ikaw na bago pa si Abraham, wala ka pang 50 taon. Di ba? Kaya nga sa atin, yung bago pa isinilang si Abraham, ako na, sabi niya. Kailan ba isinilang si Abraham? 2,000 years before Christ. Kaya nga nagtataka yung mga Hudyong kausap niya na wala pa nga naman siyang 50 years, nabuhay si Abraham 2,000 years ago. Kaya nga dito sinabi ng Panginoon na wala pa si Abraham, ako na. Kasi nga, wala pa ang mundo na tinirhan ni Abraham, ay nando na siya. Kaya nga, isa siya doon sa kasama sa paglikha. Kaya nga maliwanag sa verse 3 ng John chapter 1. Ang sabi rito, sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at walang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So, yun yung maganda. At sa verse 4 nga, kung hindi siya eternal, ang sabi sa verse 4, mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. So, sa kanya nagmula ang buhay, kung bakit may mga buhay tayong lahat ng bagay na may buhay, sa kanya nagmula. So, walang duda, ang Panginoon po ay walang hanggan ang kanyang katangian. O walang hanggan ang kanyang personalidad. Kaya nga sa atin mga kapatid, kung ang Diyos ay tinutukoy nating eternal, yung God the Father, so yung Son, ganun din. Eternal din siya. Kaya nga yung pinanghahawakan niya, yung taglay niyang banal na katangian, ay katulad din ng sa Ama. So, pangalawa po, omniscient. So, ang Panginoon po ay alam niya ang lahat ng bagay. So, pag sinabing omniscient, all-knowing. So, alam niya yung lahat ng nangyayari. Alam niya lahat ng bagay. Kaya nga, kapag pinag-usapan natin ang Panginoon, kung tatandaan natin, ang Panginoon po ay alam niya yung kahinatnan ng ating mundo. Alam niya rin yung kahinatnan ng sangkatauhan at alam din niya kung ano yung mangyayari sa mga sumusunod na panahon. Kaya nga nung sinabi niya lahat, yung pagkakaroon ng o simula ng huling panahon do sa Matthew 24, sinabi niya sa huling panahon ganun umpisa ng katapusan ng daigdig, sinabi niya na makakarinig kayo ng mga alingawan ng digmaan. Pag sinabing kailan ba mangyayari yung alingawan ng digmaan? Kailan bang panahon yun? Ito yung panahon na meron ng internet. Dati naman kasi kahit nagigera,
ay hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa ibang panig ng daigdig. Pero nung dumating nga ang pagkakataon na sinabi ng Panginoon sa mga alagad niya, ang sabi, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng alingaungan ng labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Huwag niyong ikabahala o mabagabag, dapat siya mangyari. Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian. Magkakagutom, lilindol sa iba't ibang panig ng dako ng daigdig, at ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. So, wala pa yung panahon na ito, nasabi na ng Panginoon na maraming magliligaw at maraming lilitaw na bula ang propeta sa gitna natin. Kaya nga sa panahon na yon, ang sabi, sa huling panahon na rin na yon, yung umpisa ng wakas ng lahat ng bagay, ang sabi, makakarinig din kayo ng alingaungaw ng digmaan. So, alam ng Panginoon, at ito na nga yung nangyayari sa panahon natin ngayon, na nakakarinig na tayo ng mga alingaungaw ng mga digmaan sa panahon natin ngayon. Kasi nga, meron ng mga internet, nababalitaan natin ang mga bagay na dapat natin mabalitaan. Kasi nga, naririnig na natin, nakikita rin natin sa pamamagitan ng teknolohiya. At marami rin sa panahon natin ngayon ang mga nagliligaw ng mga tao para hikayatin sila sa mga maling aral. Kaya nga dito sa sinasabi ng Panginoon, do sa John chapter 16, verse 30, ang sabi rito, alam naming batid ninyo ang lahat ng bagay, sabi ng mga alagad sa kanya. At hindi na kailangan tanungin ni naman, dahil dito naniniwala kaming kayo ay mula sa Diyos. So, alam ng mga alagad na batid niya ang lahat ng bagay, dahil kahit nga yung kanyang pagkakanulo sa kanya ni Judas ay alam niya. Kaya nga nung dumating sa point na sinabihan si Judas na darating ang panahon na ipagkakanulo mo ako, sabi nga na. At sabi nga nung naglo-Lord Supper sila, isa sa inyo ang magtataksil sa akin. Kilala ng Panginoon kung sino nagtaksil sa kanya. Kaya nga nung sinabihan siya na si Judas ng ating Panginoon, gawin mo na yung dapat mong gawin. Sabi nga nun. At tinawag pa nga niya kaibigan itong si Judas. So yung mga magaganap sa kanya ay alam niya. Yung mangyayari sa mga hinaharap, alam din niya. Kaya nga sa pagkilala natin sa Panginoon na siya ay isa ring nakakaalam ng lahat ng bagay, so pwede tayong magtiwala talaga sa Kanya regarding sa ating future. Kaya nga kung tayo ay maniniwala sa Panginoon, alam niya ang lahat. So, may tendency na makasunod tayo sa Kanya. Sabi sa 31, sumagot si Jesus, naniniwala ba kayo ngayon? Darating ang oras, at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayo ng lakad, iiwan niyo ako, gayon may hindi ako nag-iisa sa pagkasama ko ang Ama. So, nung bago ipako ang Panginoon, nagkawatak-watak sila, nagkahiwa-hiwalay sila, at iniwan sila, especially ni Peter. At ito nga yung sinabi kay Peter na bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ipagkakanulo. Alam lahat ng Panginoon, kaya nga wala tayong itatago sa Kanya. Kaya kung tayo ay patuloy na mag-aaral tungkol sa ating Panginoong Jesus, so magkakaroon tayo ngayon ng idea na ano man ang mangyari sa atin, alam niya. Ang problema lang natin, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin. Kaya nga kung binibigyan tayo ng chance ng Panginoon na makilala natin siya, yung mangyayari sa panahon na darating,
at yung kinabukasan natin kung malalaman natin sa Kanya mismo kung ano yung kahinatnan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sinabi na yan ng Panginoon. Wala pa yung huling araw, yung takdang panahon, alam nila kung sino yung mga maliligtas. Kaya nga, sinabihan din si Peter dito ng 3 beses sa tinanong si Peter na, Pedro, mahal mo ba ako? 3 beses eh. Pero 3 beses ding tinugon siya ni Apostle Peter eh. Kaya sabi rito sa chapter 21 verse 17, sabi rito, umpisahan ko na lang sa verse 15. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit pa kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat may katlo niyang tinanong na iniibig mo ba ako? At sinagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. At sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo aking mga tupa. So, nakita natin, alam ni Pedro na alam niya lahat ng bagay. Kaya nga sa pagiging Diyos ng ating Panginoon, kung ano yung katangian ng Ama, na siyang nakakaalam din ng lahat ng bagay. So, ang anak man, ang ating Panginoon man, batid niya rin ang lahat ng bagay. Kaya nga yung banal na katangian ng Diyos bilang isang all-knowing God or omniscient God ay katangian din ng ating Panginoon. So, pangatlo, ang Panginoon pong Jesus ay may katangian din bilang isang omnipotent o yung all power, makapangyarihan. Kaya nga kung ang Panginoon, ang Diyos mismo ay makapangyarihan sa lahat, yung Diyos na Ama na kinikilala natin na makapangyarihan sa lahat. So, ang Panginoon man ay meron ding makapangyarihan din, omnipotent din siya. Sa Matthew 28 verse 18, nung lumapit siya sa mga alagad at sinabi, binigay na sa akin lahat ng kapangyarihan maging sa langit at sa lupa. So, kung isang ordinaryong tao ang Panginoon, paano siya magkakaroon ng kapangyarihan sa langit? Sa lupa, posible pa kasi nandito tayo sa lupa. Pero yung magkaroon siya ng kapangyarihan sa langit, ibig sabihin, siya yung may control sa heaven din. Siya yung may kapangyarihan sa mga bagay na nasa langit, mga nilalang sa langit. So, katangian lang ng Diyos ang merong ganong klaseng kapangyarihan. Pero sinabi rito na sa Matthew 28, sinabi niya sa kanyang mga alagad, bago siya umakyat sa langit, sinabi, binigay na sa akin ng lahat ng kapangyarihan maging sa langit at sa lupa. Kaya nga yung nag-uutos sa atin na humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu ay isang makapangyarihang Diyos na nag-uutos. Imagine natin hindi natin pagsunod sa tagubilin ng Panginoon, sa Great Commission. Ang tinatanggihan pala natin ay isang makapangyarihang Diyos na nag-uutos sa atin. Kaya nga yung pagiging makapangyarihan niya ay merong malaking pagpapala ito sa atin. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, dahil sa kanyang kapangyarihan at pagtagumpayan niya ang kamatayan.
especially ang kasalanan. Kasi kung wala siyang kapangyarihan over the sin, so tayo ay mananatiling subject for condemnation. Kaya mapaparusahan tayong lahat. Kaya napakabuti ng Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan, ginawa niyang ang isang makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, tayo po ay nagpupuri ngayon, kumikilala sa Diyos dahil sa kapangyarihan niya. Nagapi niya yung kamandag ng kasalanan at higit sa lahat yung kapangyarihan ng kasalanan. At ito nga yung naging batayan natin ngayon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, tayo ay maliligtas at ito nga yung kanyang naging kapangyarihan na inialay niya yung kanyang buhay hanggang siya namatay at muli siyang nabuhay. Kaya nga kung paano nabuhay muli ang Panginoon, ito'y dahil sa kanyang kapangyarihan din. Kaya nga sabi, ang Panginoon po ay muling binuhay ng makapangyarihang Diyos. At sabi nga ng Panginoon din mismo, walang makakakuha ng aking buhay maliban na ibigay ko ito sa inyo. So, ang Panginoon, ini-offer niya yung kanyang buhay. Hindi nagwagi sa kanya yung mga Pariseo, mga Hudyo para siya ipatayin. Kusa niya itong binigay. At meron din siyang kapangyarihang bawiin uli. Kaya muli siyang nabuhay. Kaya sa kanyang muling pagkabuhay, ito po yung sinasabi nating blessing sa atin na dahil sa kanyang kapangyarihan na yon, nagapi niya ang kamatayan, nagapi niya ang kamandag ng kasalanan, yung resulta ng pagkakasala. Nagkaroon tayo ngayon ng biyaya na nagmumula sa Kanya. Imagine natin kung ang Panginoon ay walang kapangyarihan mabuhay muli. So, walang saysay yung ating pananampalataya. Excuse me po. So, ano pang katangian ng ating Panginoon na siyang katangian din ng Diyos? So, immutable. Hindi siya nagbabago. So, ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Katulad din ng anak, siya ay hindi rin nagbabago. Siya yung Alpha and Omega. Siya yung sa pasimula. Siya rin yung wakas. Kaya nga, pag kinilala natin siya na hindi nagbabago, marami siyang pangako sa atin na pwede nating panghawakan. Especially yung buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa sinumang mananampalataya sa Kanya. Kaya nga kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon na hindi siya nagbabago, so pwede nating panghawakan yung Kanyang mga pangako sa sinumang mananalig sa Kanya. Sa Hebrew 13:8, sabi rito, si Jesucristo noong nakaraan, siya rin ang kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Yan. Kung si Kristo ang yesterday, siya rin yung today, siya rin yung tomorrow. So, ibig sabihin, kung merong nangako sa ating Diyos noon, at meron nangako sa ating Diyos ngayon, at meron din tayong Diyos na nangangako doon sa ating hinaharap. Kaya nga, kung meron tayong nakikita sa ating Panginoon na pwede nating maasahan at mapanghawakan, ay yung isang katangian niya na hindi siya po nagbabago. At sabi nga sa Hebrew 6:18, ang Panginoon ay hindi nagbabago sa dalawang bagay, sa kanyang pangako at sa kanyang sumpa. Kaya nga kung mapapansin natin dito, sabi sa Hebrew 6:18, at hindi nagbabago o nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at ang kanyang sumpa. Tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umasa sa kanyang pangako. Ang pag-asang ito'y isang matibay at matatag na angkla
ng ating buhay. Ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templong panlangit sa dakong kabanal-banalan na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin. Doon ay siya'y isang dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. So, nakita natin ang kanyang pangako ay hindi nagbabago. Ang kanyang sumpa ay hindi nagbabago. Pag sinabing pangako, ito yung pagkakaroon natin ng kapatawaran sa kasalanan kung tayo mananampalataya. At isa ring pangako na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung mananatili tayong tapat sa Kanya. So, tapat po ang Panginoon, hindi po siya nagbabago roon. At kung naman po tayo ay sasapit doon sa kanyang kaparusahan dahil meron din siyang sumpa, hindi rin siya nagbabago sa kanyang sumpa. Kaya ngayon namumuhay ayon sa laman, ang sabi, nag-aani ng kamatayan. Yung hindi mananampalataya sa kanya o hindi mananampalataya sa bugtong na anak, ang sabi niya, hindi magkakaroon ng buhay at mananatili ang puot ng Diyos doon sa mga taong hindi nananalig sa Kanya. Totoo ang Diyos doon, hindi po siya nagbabago doon. Kaya nga, kung ang kinikilala nating Diyos ay pabago-bago isip, so ang tunay na Diyos ay hindi po nagbabago. Yung kanyang Ama ay hindi nagbabago, ang kanyang anak ay hindi rin nagbabago. Kaya mga kapatid, maaasahan natin ang Panginoon sa kanyang pangako at pwede natin siyang katakutan sa kanyang mga sumpa kung hindi po tayo magkakaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan. So, ano pang taglay na katangian ng ating Panginoon, yung banal na katangian ng Panginoon. So, siya ay isang banal. Kaya nga, ang Panginoon po ay banal na Diyos. Hindi po siya ordinaryo na tao. Nung siya ay nagkatawang tao, siya ay tinuturing na banal ng Diyos. Sa Acts chapter 3, verse 14, ang sabi rito, ito yung pinako niyo yung banal. Sabi, itinakwil niyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling niyong palayain. So, ipinapatay niyo at ang pinagmumula ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Mangyari ito dahil sa pananalig sa kanya pangalan. So, nakita natin, ang tinutukoy ditong ipinapatay ng banal ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi banal ang ating Panginoon. Siya yung matuwid na tao na nabuhay dito sa sanlibutan, na tulad natin, naging tao siya. Nataglay niya yung kabanalan. Hindi siya nagsinungaling, wala siyang batik, at hindi siya gumawa ng anumang kasamaan. So, yan po ang ating Panginoon, banal din siya. Kaya nga, noong siya ay nagkatawang tao, siya ay karapat-dapat sambahin dahil siya isang banal, dahil siya isang Diyos. Kaya nga tayo, bilang mga nilikha ng ating Panginoon, siguro dapat din nating kilanlin siya bilang isang banal na Diyos. So, maraming nagtatakwil po sa ating Panginoon o maraming hindi kinikilala ang ating Panginoon sa kalalagayan sa kanyang banal na katangian tulad ng katangian ng Diyos natin, Diyos Ama. Kaya nga kung ang Biblia ay maliwanag na nagbibigay sa atin ng
karunungan para makilala natin siya na siya ay walang hanggan, siya ay nakakaalam ng lahat ng bagay, siya ay makapangyarihan, siya ay hindi nagbabago, siya ay banal. Ito po yung katangian ng Diyos na katangian din ng ating Panginoon. So, sa mga katuwid, ang person of Christ, hindi lamang siya isang tao, kundi isang Diyos din. So, mapapansin natin, nakilala natin ang Panginoon, ang ating Panginoon Jesus dahil sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, sa susunod na pag-aaral natin, si Jesus ay nag-perform din doon sa work of God. So nakikita natin ano ba yung mga nilikha, ano ba yung ginampanan o ginawa din ng ating Panginoon. So ano ba yung gawa ng Diyos? Ito po yung creation, forgiveness ng sin, nagbibigay ng eternal life, binuhay ang mga patay, at magja-judge sa sanlibutan. So, sa next meeting, pag-usapan po natin yun. Sabi nga, Jesus performed the works of God. So, yun po yung magiging sa episode 92 po natin. Okay po, hanggang sa muli at muli purihin natin ang Panginoon sa maikling mensahe na ito na napakinggan natin. Naway may natutunan tayo, lalo higit sa pagkilala sa ating Panginoon. God bless po sa inyong lahat.